Dito tayo kay Dick Gordon, mga kababayan. Ano po? Pakinggan niyo po yung balita. At galing po yan dito. Agency. Yan. Pero syempre, ibang balita po yan, mga bossing. Pakinggan na lang po natin. At hindi na naman importante yung makita natin sila eh. Ano po? Pakinggan natin. Ano po? Talagang mukhang gustong diinan. Talagang gustong bardagulin. No? Pangalan nito? Ni Gordon, mga kababayan. Si dating Pangulong Duterte. Pakinggan ho natin. Two Duterte administration officials defend the transfer of pandemic funds from the Philippine Health Department to a budget department agency. None says otherwise. Gordon insists there's enough evidence to charge the former president. Palagi ko ninenervyos na yung mga taong involved dyan because bukod... Oy, ninenervyos na daw kayo dyan. Sabi ni Gordon. Palagay ko, ninenervyos na yung mga taong nandyan. Doon sa mga problema nila sa ICC, ito ang pinakamalaking kaso it is the case of the century, the corruption century, which happened at the time when people were dying, when people were sick. They had the temerity to try and steal money from the people of this country at that time. This is the height of evil. Mga kababayan, nakita nyo, kung sakali na totoo itong mga sinasabi po nila, mga bossing, kung sakaling totoo, biruin mo. Doon ka pa, ano tawag doon? Yung parang magdadagdag ka ng presyo. Kumbaga, nangamamatay na nga, nangatetegi na nga yung mga kababayan mo eh. Tapos gagawa ka pa ng anomalya dyan. Walang puso pagka ganun ho, mga kababayan. Sabi ni Big Win, hindi ako loyalista ng kahit anong kulay. Loyalista kami ng bayan ng Pilipinas. Tama, correct. Ito ho kasing yung kagaya nila, kagaya nitong si Mantika Boy, porket kakamping, ibig sabihin, hindi mo na paniniwalaan. Ano lang yan, pag-iidolo lang yan kay Duterte. Di ho ba? Pag-iidolo lang yan kay Duterte. Porket kakamping, hindi mo na papakinggan? Hindi mo na i-analisa kung ano yung kanyang sinasabi? Di ho ba, mga kababayan? Pang BO-BO ho yung mga ganun na pag-iisip. Sarado ang utak ng mga ganun, mga kababayan. Kagaya niya lang mga yan. Tuloy. Who perpetrated it? Who perpetrated it? It is the president who is now accused of killing so many people. It is an embarrassment to the country. As for former Health Secretary... Si Duterte talaga ang tinuturo. Sino ang kailangan managot dito? Si Duterte daw, mga kababayan. Paano saan ba manggagaling yung pag-umpisa nun? Saan manggagaling yung utos nun? Binalentong na inano na din ni pangalan nun? Ni Duque. Itinuro na din ni Duque. Siya yung nag-utos na ilipat. Sabi ni Ma'am Hernan Garcia Sir Hernan, magluto muna ako. Wala pa akong sinaing. Sige lang po, sir. Okay pa nga, sir. Mga kakamping, kasi sila kumukontra lang pag nakikita nilang mali. Correct. Etong mga ito, wala. Etong mga ito, pababagsakin ng gobyerno para makabalik sila sa posisyon nila. Ituloy natin Secretary Francisco Duque III, Gordon says he can turn into a state witness should Duterte be investigated by the ombudsman for his role in the scandal. I was hesitant to charge Secretary Duque, principally because he was a prisoner of the president. He was a cabinet member. Eventually, he collapsed and he allowed himself to pass on the money to PSDBM. Ito po, mga boss, Chief Amo, sir, nagkapatong-patong na ho. Siguro masakit na din ang ulo ni dating Pangulong Duterte. Mga kababayan, biruin mo, ang daming uusisay, ang daming talagang iimbestigahan sa kanya. Mga kababayan, yung pakikipag-usap na lang kung paano nila hinandle ang West Philippine Sea. Halos parang ibigay na sa mga Chekwa itong West Philippine Sea na posibleng maging pag-asa ng ating bayan, mga bossing. Di ho ba? Ano ang sabi ni Ramon Ang? Dito,
Dito, sa West Philippine Sea, meron tayong pondo o meron nakapondo na langis dyan na posible na malaki ang maiambag sa ekonomiya ng bayan natin. Tapos ganun, papel lang yan. Itapon ko ba sa basurahan yan eh. O biruin nyo ho yun mga kababayan. Sana po doon pa lang, pagkaupo pa lang niya ho mga kababayan. Malaki na ang laban natin nun. Kaso hindi eh. Hindi ho ganun ang nangyari eh. Ang nangyari ho mga kababayan, ibinaliwala ho. Di po ba? Baliwalain mo, armas mo na nga yun para masabi mo sa sambayan sa buong mundo na tayo lang ang may karapatan diyan. Di ho ba? Magtatago na din yan sa kasama ni Abuloy. Magtatago na din yan kasama ni Abuloy. Pero matuloy ko ho ito mga kababayan ha. Resign. He could have exposed it. He could be a major state witness against Duterte to hold it in. That's his only chance at salvation. On Monday, Duque confirmed before the House Committee on Appropriations that Duterte authorized the transfer of 47.6 billion pesos from the DOH to the procurement service of the Budget Department. These funds will be used to purchase COVID-19 supplies during the health emergency. Former Senate President Franklin Drilon believes Duque is looking to save himself amid the Pharmaly controversy. Baga kabado na din si Duque eh. Siya na yung naiipit eh. Oh. Sabihin ko na kung sino yung nag-uutos talaga. Kung bakit ko ginawa yun, kung bakit ko sinunod yun, sabihin na, di ba? Oh. Kanya-kanya na ho yan, mga kababayan. Sabi nga ho doon di ba? Mga magiging Arturo na ho ang pangalan yan. Bakit Arturo, Mark? Nagtuturo na. Si Duque, tinuro na si Duterte. Magtuturoan na ho yung mga yan. Susunod, mga pangalan yan. At Arturo Duterte. Arturo Duque. Magtuturoan. Kagaya na lang ho nung kila Maharlika, mga kababayan. Di ba? Nung tawag dito? Nung Pulburon video. Nagturoan sila. Tinuro ni Maharlika si Nake Aimee daw. Alam daw ni Aimee. Nagturuan sila pati si Roque. Arturo Roque. Arturo 1, Arturo 2, Arturo 3. Di ba? Arturo Bongo. Magtuturoan na lang ho yan, mga kababayan. Tapos biglang wala na. Hindi na makita. Sabi ni Argo, may sinasabi si Argo, aalis lang ako sa DDS pag napatunayan si PRRD ay guilty sa korte. Ano naman pakialam namin kung umalis ka o hindi? Hindi naman namin nais malaman yan. Ano ba kayo? Bakit feeling nyo ba importante kayo? Ha? Ba't kailangan nyo pa sabi, aalis ako sa... Ikaw ba si Robin Padilla? Aalis daw si Argo sa DDS. Ikaw ba si Robin Padilla na ganun? Pag si Robin Padilla umalis, syempre balita yun. Yung Argo lang, dyan lang yan. Comment section lang yan. Feeling ninyo, may bilang kayo, Drilon adds, Duque never mentioned Duterte's role during the Senate Blue Ribbon Committee hearing on the allegedly anomalous pandemic contracts. Drilon believes Duque changed his tune when he realized that he could go to prison if he owns up to authorizing the fund transfer. This is the first time that itong sinasabing inutos ni Presidente lumalabas dito sa mga ebidensya. Noong panahon nung nag-iimbestiga kami sa Blue Ribbon. Pero inyo mga kababayan, problemado na ho tayo nun, nung pandemya. Problema natin kung yung mga bakuna, kung ano-ano pa, kulang ng supply, yung pala, merong ganitong mga usapin na, yung presyo niyan. Diba? Dapat may kickback. May ganun pa palang nangyayari. Siyempre, siguro kahit naman sinong tao, mga kababayan, litong-lito na ho dun eh. Tapos kung totoo man ho ito, mga kababayan, yung di umano,
na kickbackan, Diyos ko, napakawalang puso naman ng mga tao na yon.